Magsasalita ka? Ibubuking mo yung sarili mo? Sisiguraduhin ko, hihilahin ko kayo pababa ng lolo't lola mo. Maraming pera na ang nawawala sa kumpanya? Sino naman palang pwedeng gumawa ng ganitong klaseng bagay? Isang tao lang naiisip kong pwedeng gumawa nito. Nakalagay dito na nakapangalan sa akin ng pamamahay na to. So legally, this is my house. Kaya pwede na kayong umalis dito. Hindi kami aalis dito. Magsasalita na ako. Ayaw na makinig ni Bella sa akin. Gusto niya nang aminin kay Rosel ang lahat. Pigilan mo siya. Saka pinag-usapan na natin, di ba? Na kahit ano ang mangyari, kay Gwen tayo loyal. Huwag yun na po yung tama si Lolo Tola. Nakakuhin ko na po yung lahat. Bella, sa ilo mo kung makikinig. Sabihin mo sa akin, hindi totoo lahat yun. Totoo po yung sinasabi ni Gwen. Hindi po ako si Bella. Plano lang po namin ni na lolo't lola yun. Kasi gusto namin magkaroon ng pera. Pero hindi ko po alam na matututunan ko po pala kayong mahalin bilang isang ina. I'm sorry, Mama. Gusto ko naman po talaga umamin sa inyo eh. Pero pinangungunahan po ako ng takot. I'm sorry po. Huwag mo akong hawakan! At huwag mo akong tatawaging mama kung hindi naman talaga kita tunay na anak! Ang sama-sama niyo! Paano niyo ako nagawang lokohin ng ganito? Ano ba yan? Ang daming drama! Pwede ba? Doon nyo na lang sa labas ng bahay ko gawin yung katsipan ninyo? Lumayas na kayo dito sa pamamahay ko! Hindi ako aalis dito, Gwen! Hindi mo ako mapapalis dito dahil bahay ko to! Ano bang ginagawa nyo dito? Bakit hindi nyo pa ilabas tong mga to? Ha? Hindi! Hindi ako aalis dito! Bahay ko to! Hindi ako aalis dito! Huwag ka naman laban! Go! Alis! Sama nyo na yung dalawang peking anak! Umalis ka na dito! Ikaw pa! Hindi pala ikaw yung kababata ko? Pati ako naloko mo? Kaya pala ibang-iba ka na. Dahil hindi naman ikaw si Bella. Nasa si Bella, bakit nasa inyo yung bag niya? Hindi mo ako kilala, Ara. Hindi ko kailangan mag-explain sa'yo. Kung meron mang taong kailangan malaman lahat at hingin ko ng sorry si Mama yan at hindi ikaw! Wow! Bella! Talagang nagmamalaki ka pa rin hanggang ngayon, Bella, no? Ay! Sorry. Hindi pala Bella. Jonah. Patas na tayo ngayon. Parehas na tayong hindi anak ni Mama. Pero ang pinagkaiba natin, hindi ako manloloko kagaya mo. Hindi mo ako kilala! Talagang hindi kita kilala dahil hindi naman ikaw si Bella. Alam mo, kahit hindi ako anak ni Mama, at least hindi ako nagpanggap, hindi ako peke, at mas lalong hindi ako masamang tao. Hindi mo ako... Ah! Wala akong pakialam! Hindi mo ako kilala! Baka walang yabo, Gwen! Pinagkatiwalaan kita! Nilaglag mo man si Bella pero pareho lang kayong manloloko! Ako, paulit-ulit narinig ko na yan eh! Hayop ka! Hayop ka! Walang yaka! Walang yaka! Napakasama mo! Walang yaka! Walang yaka! Isa ka pa! Bitawan mo ako! Bitawan, hindi kita titigilan! Bitawan mo ako! Bigyan niyo! Masalala niyo! Tigil niyo na! Tigil niyo na yan! Kaya hindi na ako magtataka kung masasaktan mo ako dahil manloloko ka! Ano ba? Bitawan mo ako! Hayop ka! Rosel, please! Papatayin kita! Hayop ka! Kayo po! Lolo Haji! Lolo Madonna! Ang bait-bait po sa inyo ni Mama! Bakit niyo po nagawa sa kanya to? Bakit?
kundi dalawa mong anak! Dalawa mong peking anak! Hindi pa tayo tapos. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. I will make you pay for everything. Naniyang tugo mo, kulang pa para ipangbayad sa lahat ng kasalanan ginawa mo sa akin. Di pa ako tapos sa'yo. Si Mama. Tawan niyo ako, ano ba? Rosel, wag na. Umalis na lang tayo dito. Tara po, umalis na tayo. Mama! Mama, mag-usap po tayo, please. Mag-explain po ako sa inyo. Ayoko nang makinig sa mga kasinungalingan mo. Gusto ko lang malaman kung nasan talaga yung anak ko. Kung hindi ikaw si Bella, nasan si Bella? Nasan ang anak ko? Napulot namin si Bella. Inalagaan. Kaya nasa amin yung bag niya. Pero matapos ang isang linggo, nagkasakit siya. Hindi namin siya mapadoktor. Hindi namin siya madala sa ospital kasi wala kaming pera. Namatay siya, Rosel. Wala na si Bella. Ang lahat na ito ay plano ng apo naming si Elton. At alam niya na si Bella yung hinahanap mong anak mo. Kaya pinagpanggap niya si Jonah na maging si Bella. Dahil nga po sa laboratorio nagtatrabaho si Elton na konektado po sa Together Again. Kaya nagawa niyang doktorin yung DNA. Pera lang ang habol namin sa'yo, Rosel. Pero hindi ko akalain na aabot sa ganito. Lalo na nung kita kong napamahal ka na kay Bella. Kay Jonah. Alam ko, magbabago ang lahat. Mama, alam ko po na walang kapatawaran yung ginawa namin. Hindi ko po kayo pipigilan kung anong gusto niyo gawin. Tatanggapin ko po lahat ng parusa na ibibigay niyo. Patawad niyo lang po kami. Hindi ko po inaakala na matutunan ko po kayo mahalin. Kasi ngayon lang po ako nakaramdam ng pagmamahal ng isang ina. Kaya hirap na hirap po ako itago sa inyo lahat. Tulad po nung pakikipagsabuatan namin kay Gwen, akala ko po pera lang yung kailangan niya sa inyo. Hindi ko po alam na gusto niya po pala kayong patayin. Kaya mama, nung nawala po kayo, doon ko lang po na-realize na mali yung ginawa ko. Sana hindi na lang ako nakipagsabuatan kay Gwen. Sana tinapaan ko na lang yung sarili ko at sinabi ko po sa inyo yung totoo. Kasi mama, ayoko po nakikita kayo nasasaktan. Kasi po mahal na mahal ko kayo, mama. Mas lalo mo lang akong sinaktan sa ginawa mo. Hindi matutumbasan ng kahit na ano. Ang sakit na binigay niyo sa akin. At kung talagang napamahal na ako sa'yo, sana inisip mo kung anong mararamdaman ko. Sana hindi mo ako sinaktan ng ganito, Bella, o Jonah, o kung sino ka man.
Umasa ako! Umasa ako na ikaw yung totoo kong anak! Na yung matagal ko nang hinihintay at hinahanap nasa akin na, pero anong ginawa niyo? Pinaglaruan niyo ako, niloko niyo ako, tinato ko kayong pamilya, hindi ko kayo pinakitaan ng masama. Pero anong ginawa niyo? Ginago niyo ako! Gusto ko kayong saktan. Gusto kong ibalik sa inyo lahat ng mga ginawa niyo sa akin. Pero dahil napamahal ka na sa akin, Bella, mas nahihirapan akong tanggapin ng lahat ng to. Mas nahihirapan akong saktan kayo. Hindi ko kayo tinratong iba. Tinanggap ko kayo ng buong-buo. Bakit niyo ito ginawa sa akin? Anong ginawa ko sa inyo? Tawarin niyo po kami. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita, kung mapapatawad ko pa kayo. Gusto ko nang malaman kung nasaan yung anak ko. Saan nyo nilala yung anak ko? Saan nyo nilala yung anak ko? Sabihin nyo sa akin, saan nyo dinala yung anak ko? Nasaan yung anak ko? Saan nyo dinala yung anak ko? This is the freaking life, Charisse. Hindi ko akalain na darating tong moment na to. Then let's savor this bago pa mawala. Sino nagsabi sa'yo na papakawalan ko pa to, no? No way. Sa tingin mo ba, walang gagawin yun si Rosel pagkatapos niyang malaman lahat ng tungkol kay Bella? I'm sure magsusumbong yun si Bella. Sasabihin niya lahat ng plano at pwedeng tumistigo yung mga yun. Bakit mo pa kasi binuko yung bata? Well, inunahan ko na sila. Dahil alam ko naman na yung gagawin nila. Besides, meron akong pera. Nasa akin na lahat ng kay Rosel. So go, magdemanda sila kung gusto nila. Hindi ako natatakot. Haharapin ko sila. Pero sa tingin mo ba, magkakaayos pa yung Bella at Rosel na yan? Pagkatapos ang nalaman ni Rosel tungkol kay Bella? I doubt. Ako nga na nakasama niya ng matagal na panahon. Initsapwera na lang niya after she learned everything about me. Yung pa kaya mga con artist na yun? I'm sure by now, nagkakagulo-gulo na sila. Cheers! Gary? Dito po namin nilibing si Bella. Ito po. Bella, anak. Nandito na si Mama. I'm so sorry. Sorry, anak. Sorry kung hindi kita naligtas. Sorry kasi wala akong nagawa. Sorry kasi hindi kita naprotektahan, anak. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, anak. Sinubukan kong gawin ang lahat. Pero
Gusto kong malaman mo, Bella, na kahit kailan, hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Bella. Mahal na mahal kita, anak. Ang pretty naman ng birthday girl. You are my world, my princess. I cannot imagine my life without you. I love you so much, anak, and happy, happy birthday. I love you too, Mama. Thank you. Mama, sorry po. Alam ko po kung gaano po kasakit na malaman na wala na po talaga si Bella. Kahit ako po nasaktan nung narinig ko po yun. At sa maikling panahon na nakasama ko po si Bella, napamahal na din po siya sa akin. Kung nasan man si Bella ngayon, sana mapatawad niya ako. Kasi wala man lang akong nagawa. Mama, huwag niyo pong sabihin yan. Di ba po, Mama, buong buhay niyo, binigay niyo yung oras at effort para hanapin si Bella. Hindi po kayo sumuko at sapat na po yan para maintindihan ni Bella. Kaya, Mama, wag po kayo mag-isip ng ganyan na kung nasan man po ngayon si Bella, panigurado po ayaw kanyang nakikitang nasasaktan ka. Kung may magagawa lang po sana ako para tanggalin at mabawasan po lahat ng sakit na gagawin ko eh. Pero hindi ko po kasi alam kung paano, Mama. Hindi niyo naman po kasi ako totoong anak, kaya hindi ko po alam eh. Ara, just by being here with me, it's more than enough. Kung tutuusin, Walang-wala na ako. Pwedeng-pwede mo na akong iwan. Mama, pero nandito ka pa rin. Kasi, Mama, mahal na mahal ko kayo. At hindi ko po kayo iiwan. Lagi niyo pong tatandaan yan. Ikaw na lang din ang meron ako, anak. Ikaw na lang din. Mama, nandyan din naman po si Jonah eh. Alam ko po, Mama, na nagkamali po siya. Pero ramdam ko naman po na nagsisisi po siya sa lahat ng nagawa niya eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung... Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa si Jonah. Parang napakahirap na kasi para sa akin na magtiwala ulit. Kinatok ko si na Lola Madonna para mag-breakfast. Pero walang sumasagot. Tapos nung binuksan ko yung kwarto, wala nang tao doon. Pati lahat ng gamit nila wala na rin. Mukhang umalis na sila. Pero saan naman sila nagpunta? Sigurado ba kayo? Ha? Gagawin natin to.
kailangan mapapayag natin sila. Nagawa niyo dito? Maganda po. Anong ginagawa niyo dito? Hindi na kayo dito nakatira, di ba? Babalik na ulit kami dito. Anong sinabi mo? Dito na po ulit kami titira. Babalik na po kami dito. And do you think I'm that stupid? Napatulan yung mga sinasabi mo, ha? I'm done with all of you. Kaya umalis na kayo dito. Please, Mamita. Ayaw na po sa akin ni Mama. Hindi na po niya ako mapapatawad dahil sa ginawa ko. Wala na rin po kami pupuntahan. Kaya please po, tanggapin mo lang po ulit kami. Sige na po, Mamita. Can you not call me Mamita? Hindi kita kaano-ano, kaya umalis na kayo! Mamita, please. Kung kailangan ko humingi ng sorry dahil sa pagtatraitor na ginawa ko, gagawin ko. Tanggapin mo lang ulit kami. Hindi na ako mababatawan, di ba, May? Ayoko naman ipilit yung sarili ko sa kanya. Kaya, Mamita, please, tanggapin mo lang ulit kami. Hindi ko po talaga makontak si John eh. Mukhang nakapatay po yung phone niya. Hindi kaya umuwi sila sa kanilang probinsya? Wala na ho silang uuwian doon. Nasunog yung bahay nila. Yung apo ni Lola Madonna, yung nagtatrabaho sa laboratory, hindi kaya doon sila pumunta? Well, kung sakaling man na doon sila dumiretso, sana na lang maayos yung kalagayan nila. Talagang hanggang ngayon, iniisip mo pa rin yung kapakanan nila. Lalo na si Bella, si Jonah. Masakit man yung ginawa nila sa akin, pero napamahal na rin sa akin si Jonah. Kaya hindi ko maiwasang isipan kung ano yung kalagayan nila. Siguro, sila mismo na yung kusang umalis kasi wala na silang mukhang maihaharap sa'yo. Siguro nga mas mabuti na rin tong ganito para sa ating lahat. Para sa amin. Dahil sa totoo lang, kapag nakikita ko si Jonah, hindi ko pa siya kayang harapin. Kaya sana sa susunod, kapag nakaharap ko siya, sana kaya ko na siyang patawarin. Naawa na rin po ako kina Lolo Tola. Dahil sa ginawa ko, nadamay sila. Please, Mamita, tanggapin mo lang ulit kami. Hindi na ako ulit magsasalita laban sa'yo. Tumayo ka na dyan. Sana po mapakinggan niyo po kami, ma'am. Inaamin naman po namin ang aming pagkakamali. Sana mapagbigyan lang po kami ulit ng isa pang pagkakataon po para makabawi man lang po. At ano pang mapapala ko sa inyo, ha? Hindi ko na kayo kailangan. Kahit ano po gagawin namin, gagawin ko. Tanggapin mo lang po ulit kami, Mamita. Okay, sige. Payag na ako. Talaga po? Maraming salamat, Mamita. Pero hindi kayo basta-basta lang titira dito. Pagtatrabahuhan nyo yung pagtira nyo dito sa akin. You will serve me. Magiging katulong ko kayo. Nagkakaintindihan tayo? Sige po. Opo, wala pong problema. Tatanggapin po namin yun. Opo. Diba, Lolo, Lola? Opo. Ako nang humingi ng sorry, Gwen. Kung alam ko lang, napigilan ko sana itong mga to para hindi na umabot sa ganito. At nagpapasalamat na rin ako kasi tinanggap mo pa rin sina Jonah. Walang-wala rin kasi ako kaya hindi ko rin sila matulungan. It's no big deal, Elton. Basta ba malinaw lang yung pinag-usapan natin? Nasisiguraduhin mo na hindi magagamit sina Jonah ni Rosel against me. Makakaasa ko kayo, hindi ko namin gagawin yun. Lalo naman kasi,
Sinabi ko naman sa inyo yung dati pa, di ba? Na wag niyong tataluhin si Gwen. Dahil siya lang ang makakatulong sa atin. Napakatigas ng ulo niyo. Tignan niyo, ano nangyari? Kay Gwen din kay babalik. Ariel naman, hindi mo na kami kailangang ilabas pa. Sarap-sarap kaya ng luto ni Nanay Vina sa bahay. Kaya diba? nga po. Alam mo, Rosel, kahit hindi mo sabihin sa akin, napansin ko na nalulungkot ka kapag mag-isa ka sa bahay. O kaya pag nasa school si Ara, kaya naisip ko, tara, kain tayo sa labas para maiba na, maaliw ka. Saka alam ko rin kasi, medyo mahirap talaga yung pinagdadaanan mo. Ikaw nagmamanage ng company. Pagkatapos, andyan pa yung kaso ni Gwen tsaka ni Gary. Diba? So, let's take a break from all of it. Okay? Salamat, Ariel. Pasensya na. Hindi na mauulit. Dapat lang. Dahil ito na ang huling chance na ibibigay ko sa inyo. Dahil sa susunod, natablahin niyo pa ako ulit. Sa hukay na kayo pupulutin. Naiintindihan niyo? Jonah! Anong ibig sabihin nito? Well, bumalik sa akin si Jonah. Sa akin na sila nakatira. Ginamit lang nila ako. Napaniwala pa naman niya ako na talagang napamahal ako sa kanya. Pero pati pala yun, peke. Peke kagaya ng pagkatao niya. Kaloka? May natira pa ng vial dun sa venom na tinurok mo kay Rosel? Eh, sumobre. Kaya tinago ko na.